tayo masyadong aawayin ngayon. Oo, pero kukupalin madami. Ayan, ito na nga ang history ng Pilipinas. Oo, nandirito na naman tayo, sadsad ang piso, ang dolyar, 60 pesos per $1. Oh, kung noong panahon nung tatay ng Tolonges na presidente natin na si Marcos Sr. magnanakaw, mamamatay tao. Sabi nila 1:1 daw. O magkasing lakas ang piso at ang dolyar. O tapos biglang ngayon sa panahon ng kanyang anak na pinakawalang kwentang tao sa balat ng lupa, pinakabobong presidente sa buong mundo. Pinakamababa ang piso, pinakamataas ang dolyar at 60 pesos, 60 pesos per $1. Ano bang nito? Ano bang epekto nito sa atin? Mabigat ito. Kasi marami tayong kinakaharap ngayon. May kinakaharap tayong gera sa Middle East. At yung resulta ng gera na yon, hindi lang Pilipinas, buong mundo naranasan yung pagtaas ng presyo ng diesel o gasolina. Tumaas yung presyo niyan. Ano ba ang pinambibili natin ng gasolina? Ang pinambibili natin ng gasolina, dolyar. Dolyar, ha? So, ibig sabihin, mas tataas yung ating ilalabas ng pera pagka tayo ay magpaparating dito ng gasolina. Nagigets nyo? So meron na tayong problema, sobrang taas na nga meron na nga kakulangan ng langis dahil nga putang ina nitong mga nagegera diyan sa ewan ko. Hindi nila patayin yung isa't isa, bakit tinitira nila yung mga kanya-kanyang mga oil refinery? So ibig sabihin talaga itong gera na to, gera ng Israel and America versus Iran, talagang nakafocus ito saan? Sa langis. Palagay ko talaga plano nilang kubkubin itong bansang Iran na ito dahil ang Iran ang pangalawa sa pinakamayaman sa langis na bansa. Diyan daw sa Iran, pag nagukay ka daw sa likod bahay mo, makakahukay ka ng langis, ganun daw karami ang langis, abundant sa langis, yung lugar na yan. At alam natin kapag ang Amerika sumama sa isang away na wala naman dapat siyang interest, ang layo-layo niya, alam natin na meron siyang pakay diyan. At yun na nga, ang nakikita natin na pakay niya, langis. So sinisira nila yung langis ng bawat isa. Binomba yung langisan ng Iran, binomba ng Iran yung sa Qatar. So yun na, problema. Ang taas na, ang hirap na, ang konti na ng nagsisirculate na langis. So tumaas siya. Ito pa ang pinakamasama. Ang pinakamasama, yung pambili ng langis natin, which is peso, kino-convert natin sa dollars. Yung dollars ngayon, lumakas, yung piso natin bumaba. So kailangan nating bumuo ng 60 piraso na piso para lang makabuo tayo ng isang pirasong dolyar. At yung isang pirasong dolyar na yun yung pinambibili natin ng langis. Napakakunting langis nun. So in order for us to get more na langis, kailangan natin ng napakaraming mga piso para mabuo itong napakaraming mga dolyar na ito. Pambayad natin yan. Ibig sabihin, dahil wala tayong sariling mina ng langis, wala tayong kailangan nating gumastos para bumili sa labas. Ang pinanggagastos natin dyan, pera. Dollars. Ganun din, pag bumili tayo ng bigas sa Vietnam at may shortage tayo ng bigas dito, dollars din ang pinambabayad natin. Pag bumili tayo ng kung anumang commodity, yung ini-import natin from outside, papasok, dollars ang binabayad natin. So kung napakalaki nung ibinabayad natin para makakuha tayo ng produkto na ibibenta natin dito sa Pilipinas, ibig sabihin, mas mahal yung presyo ng mga mabibili natin dito sa Pilipinas. Mahal na nga ang presyo ng langis, mahal na nga ang gasolina at diesel, tapos mahal pa yung bumagsak pa ang halaga ng pera natin. O pababa tayo ng pababa. So yung purchasing power ng ating pera humihina ng humihina habang yung pera ng Amerika lumalakas ng lumalakas.
Dahil yung pera ng Amerika yung ginagamit natin pambayad ng mga ng mga bagay-bagay para pumasok dito sa atin, ipapatong din nila yan sa mga consumer. So ibig sabihin, magmamahal na ang presyo ng ng gasolina, nagmahal na, magmamahal pa pati yung mga basic commodities natin, bigas, gulay, sibuyas, bawang, sili, baboy, manok, baka. Lahat yan. Dahil hindi naman natin nasusuportahan yung agrikultura natin, hindi naman natin nasusuportahan yung ating pangangailangan internal, kaya ayan. So, bibili tayo sa labas, pagbili natin sa labas, pagdating dito, mas mahal na. So, napaka-importante talaga nitong balita na ito. Bagamat sabi nga nila, maganda ito para sa mga OFW. Kasi mga nagtatrabaho sa abroad, ang sweldo naman nila dollars. So, mas malaki yung value ng sinusweldo nila kapag ipinadala nila dito sa Pilipinas. Pero ganun din. Lumaki nga yung pera nila. Pinadala nila dito sa Pilipinas. Yung dating $100 na pinapadala nila dito, dating 5,000 lang. Ngayon, 6,000. Nadagdagan ng 1,000 dahil nga 60 pesos na eh. Yung piso kontra dolyar. Ang problema, pagdating dito, yung 1,000 na idinagdag niya, wala din. Bakit? Kasi tumaas din naman lahat ng presyo ng bilihin dito. So, ganun pa rin. Baka nga lugi pa eh. Pakinggan natin itong ko lang sa inyo yung logic ng importansya ng piso at dolyar at bakit humihina ang piso at bakit lumalakas ang dolyar. Anong epekto nun sa ekonomiya, hindi lang ekonomiya ng Pilipinas, kundi ekonomiya ng bawat bahay, pamilya sa Pilipinas. Eto, sad-sad ang piso. Pagkakataon ngayong buwan, sumadsad na naman sa panibagong all-time low ang piso kontra dolyar. Ngayon, higit 60 pesos na ang palitan nito kada US dollar. Ang epekto niyan alamin sa Frontline report na ito. Tila hindi natapos ang kalbaryo ni Juan de la Cruz sa gitna ng taas presyo sa petrolyo at sa domino effect nito sa iba pang mga serbisyo at bilihin. Sumabay na rin ang pagsadsad ng halaga ng piso kontra dolyar. Ngayong araw, nagsara sa bagong all-time low na 60 pesos and 10 centavos ang palitan ng piso kontra dolyar. Ito na ang unang beses na sumadsad sa 60 peso mark ang peso dollar. Grabe ito, 60.10. Yan ang pinakamababang halaga ng piso in history. Tapos sasabihin ng presidente natin, okay lang, huwag kayong mag-alala, everything is under control. Tarantado, di ba? Gago talaga, di ba? Tapos maniniwala pa si Claire Castro, huwag kayong magpakalat ng peking balita. Putang ina ninyo, peke ba ito? Yan ang halaga ng piso ngayon. Palubog ng palubog, parang karir ni Bongbong. Parang yung health ni Bongbong, pababa ng pababa. Walang hiya kayo. Aminin nyo na kasi na nasa krisis tayo ngayon. Huwag nyo nang paasahin yung mga Pilipino. Binubudol nyo pa kasi. Niloko nyo na nga yung mga Pilipino nung Niloko nyo na nga nung eleksyon. Babalik nyo yung ginto, babayaran nyo pera ng Pilipinas, magbabayad kayo ng danyos. Tangina nyo, niloko nyo na nga, magpapagawa kayong pabahay, 20 pesos na kilo ng bigas. Tinarantado nyo na nga yung mga Pilipino na hanggang ngayon ba naman na may krisis sa buong mundo, nakikita ng mga tao na naghihirap ang buong mundo, sasabihin nyo, wag mag-alala. Tarantado kayo. Mga inutil, wag mag-alala. Sabihin nyo na merong kinakaharap ang bayan, ang mundo, and talagang apektado tayo doon. And considering na hindi tayo self-sufficient, talagang i-expect nyo na mahihirapan tayo. Gumagawa man tayo ng paraan, and ito na yung mga paraan na nagagawa natin. Kung meron pa kayong suggestion, ninyo, magtulong-tulong tayo, iraos natin to. Mga ganun sana. Hindi, ang magyayabang ka pa eh. Normal lang yan. Normal lang yung presyo na yan. Ito magkano? Tumaas 10 piso, okay lang yan. Kapit lang, kaya yan. Putang ina mo. Gago. Diba? Hindi ka ba mabibwisit sa hayop na yan? Palibasa sila mga bilyonaryo, magnanakaw. Di umano. Tapos tayo na araw-araw uncertain tayo kung may ilalagay ba tayo sa ibabaw ng lamesa na makakain. Sa mga mahal natin sa buhay, putya sila, parang okay lang yan. Walang problema yan. Ayos yan, kaya pa yan. Diba? Hindi ka mo naman mabibwisit yan. Exchange rate. Ito na rin ang ika-4 na beses na nagtala ng bagong all-time low na palitan ng piso kontra dolyar sa loob lang ng buwan ng Marso.
Una itong naitala noong March 9 kung saan nagsara sa 59 pesos at 50 centavos ang palitan. Ito, pinakamasaklap eh. Pinakamasaklap to, alam mo. Para sa akin, ang pinakamalaking katarantaduhang ginawa talaga ni Bongbong Marcos, yung babuyin, yung simbahan ng Kingdom of Jesus Christ. Kasi sagrado yan eh, holy yan. Maaring magkakaiba tayo ng paniniwala, yun nga yung sinasabi ko, magkakaiba tayo ng paniniwala, pero ang isang sagradong lugar ay sagradong lugar. Kay mosque yan, kay kapilya ng mga iglesia, ng mga kapatidhan sa Iglesia ni Cristo, kay bahay yan o simbahan yan ng Mormons, kay simbahan yan ng Katoliko, sagrado at banal yan. Banal na dako ang tawag dyan. Hindi dapat binababoy yan. Ano, tinan mo ginawa ni Bongbong Marcos, tinan mo ginawa ni Boying Rimulya, ni Marbil, ni Torre, tinan mo ginawa nila. Binaboy-baboy nila yung Kingdom of Jesus Christ. May namatay pa. Tinan mo nangyayari ngayon kay Bongbong. Si Bongbong, konti na lang mamamatay na. Oo, ang payat na, mga bossing. Sabi ko nga sa inyo, mukha na siyang daing na kalapate. Ito naman si Boying Rimulya, ganun din. Nangayayat si Boying Rimulya, putang ina, nakaraos pa. Satanas talaga. Doon naniniwala na talaga ako pag masamang tao matagal mamatay. Mantakin mo, yung edad niya na yun, nagkaroon siya ng sobrang hirap na sakit na cancer na, ano niya, nalusutan pa rin niya. Putsang ina, ibang klase talaga kapag kademonyo ka. O, tinan mo nangyari kay Marbil, wala na. O, hindi mo na naririnig. O, tinan mo nangyari kay Torre, parang ginawa ng basurahan. At marami pang iba. Tinan mo nangyari dun kay yung assistant niya na may nunal dito, yung napakasinungaling na spokesperson ng PNP, tinan mo, wala na rin. O, lahat yan. At naliligo ng karma yang mayan. Ito ang pinakamasaklap, mga bossing. Dahil nandoon sila sa mataas na posisyon, yung karma na natatanggap nila, putya, pati sa atin, pati tayo, dama. Imaginein mo yan, sa loob lamang ng buwan na ito, 4 na beses bumagsak ang piso. Sa buwan lang na ito, nagkaroon pa ng gera, tapos may shortage ngayon ng langis. Tapos kita mo, yung mga nangyayari ngayon, dami ng pera na ninakaw nila, lumalabas lahat. So, tayo talaga yung direktang apektado nitong karma nitong mga hayop na ito eh. Pero alam ko naman na mahal tayo ng Diyos at hindi tayo pababayaan. Sila lang ang pababayaan. Dasal lang tayo, mga bossing. Sumakto ito sa kasagsagan ng pag-atake ng puwersa ng Amerika at Israel sa Iran na nagsimula noong February 28. Paliwanag ng isang ekonomista, unang tatamaan nito ay ang mga produktong inaangkat ng bansa, lalo na ang petrolyo. Ang problema, US dollar kasi ang ginagamit sa bentahan nito sa pandaigdigang merkado at sa paghina ng halaga ng piso, lalong mahal ang presyo ng langis. Iba pa ito sa usapin ng naiipit na supply dahil sa tensyon sa Strait of Hormuz. Considering na net importer ang Pilipinas. Yun, yung sinasabi ko kanina, importer tayo. And ang pinambabayad natin every time we purchase something outside is dollars. Dollars. At ganito kataas ang dollars. So, yari tayo. O mataas na nga ang presyo ng diesel, gasolina dahil nga sa gera, tapos yung pambili pa natin, bumabagsak pa yung halaga ng piso, wala na mangyayari sa atin. So imagine ninyo kung gaano tumaas yung presyo ng gasolina dito at lahat ng mga apektado ng mga produkto sa Pilipinas, gumagamit yan ng gasolina, delivery, gumagamit yan ng gasolina. So ipapatong yan lahat doon sa produkto, 'di ba? So tataas yan. Hindi lang 10 piso, hindi lang 20 pesos. Baka more than 30, more than 40 pesos yung itataas ng mga basic na pangangailangan natin dito sa Pilipinas. So struggling na nga tayo doon sa noong normal pa ang presyo, struggling na ng mga Pilipino. Imaginein mo kung mas tataas pa yung presyo, tapos tayo, hindi naman tumataas yung mga sweldo ng mga manggagawang Pilipino. Ano mangyayari sa mga sa pamilya natin? Ano mangyayari sa mga anak natin? Ano mangyayari sa buhay natin? Kung noong normal, hirap na hirap tayo, what more ngayon na hindi normal? Tapos sasabihin ng bugok na presidente natin, everything is under control. Everything is normal. What is normal with this? Alam mo, ang normal dito, kami ang abnormal, ikaw. Ikaw, tsaka si Claire Castro, kayo ang abnormal. Pati ang taga-DTI na yan, yung babaeng utang ina niyan, out of touch. Pare-parehas kayong mga abnormal. Mas marami ang kailangan nating dolyar na kailangan nating bilhin para makatawid tayo ng mga ini-import natin. Ang petrolyo, ang presyo ng petrolyo ay umaakyat.
Kung kaya kailangan natin ng mas maraming dolyar para makabili tayo ng petrolyo. Pagsama-samahin ng mahal na krudo at ang mahinang piso, lalong magiging magastos ang transport cost ng iba pang mga produkto. Kaya naman sa huli, talo ang taong bayan. Pagka kaunting galaw ng presyo ng mga bilihin, paggalaw ng presyo ng petrolyo, pamasahe, presyo ng pagkain, talagang mararamdaman agad ng mga minimum wage earners. Apektado rin ang mga OFW. Bagamat mas malaki ang makukuha nila matapos ipalit ang kinitang dolyares, kalbaryo naman ang nagtaas ang presyo ng mga bilihin sa Pilipinas. Sa ngayon, patuloy ang pagbabantay ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa foreign exchange rate. Pero sakaling lumala ang sitwasyon, maaari raw magbenta ng US dollar ang BSP mula sa kanilang reserves. Yan na naman. Magbenta na naman ng dollars. Putang ina ninyo, wala kayong alam. Kundi magbenta, mga hayop kayo. Alam nyo ba? Nakalimutan nyo na ba? Napakalaki ng ginto na binenta nitong mga tarantado na ito. Napakalaki ng ginto na ibinenta nila. O, tingnan mo ha. Saan napunta yung pinagbentahan ng ginto na yan? Putang ina, dyan pa lang eh. Dyan pa lang dapat ma-impeach na yan si Bongbong Marcos eh. O, saan? Hindi, hanggang ngayon, hindi pa nila maipaliwanag kung saan napunta yung pinagbentahan ng ginto. Pinakamarami tayong, sa buong I think buong Asia, pinakamarami tayong ibinentang ginto. Alam mo kung bakit? Alam niyo kung bakit ganito? Ang taas kasi talaga ng presyo ng ginto ngayon. Ang taas. Alam mo, 20, siguro mga 5 years ago, yung 3,000 na per gramo ng ginto noong 5 taon mula ngayon. Alam nyo ba kung magkano na ngayon? 12,000 na. 12,000 na. So, ibig sabihin, sa 1 kilo ng ginto, dating 300,000 lang yung 1 kilo ng ginto. Alam nyo ba ngayon kung magkano na? 3 million. 3 million lang yung dating 1 kilo ng ginto. Ngayon, 12 million na 1 kilo ng 24 karat na ginto. Ganun na kamahal ang ginto. Ngayon, nasilaw ito mga putang inang mga taga-gobyerno. Ay, ang taas ng presyo ng ginto ngayon. Magbenta tayo ng ginto. Gago. Tumataas ang ginto, hindi ibig sabihin, ibibenta mo yung ginto. Bakit? Kasi magkakaroon ka nga ng pera, mawawalan ka naman ng ginto. Now, pag kailangan mo na ng ginto at bibili ka, ganun na kataas, lugi ka na, tanga. Bobo mga putang ina. Oo, ganyan, yan yung mali sa mga taong nag-i-invest eh. O, di ba? Ako, nag-invest ako sa ginto. O, nag-invest ako sa ginto, tapos sasabihin ko sa sarili ko na, nako, pag ininvest ko tong ginto na to, kailangan, pag nagmahal yung ginto, ibebenta ko na. Hindi yun dapat ganun. Dapat kung hindi mo kailangan ng pera, kung wala ka namang paggagamitan, yung ininvest mo na ginto, kahit gaano pa kataas yan, itago mo lang. Itago mo lang kasi sa panahon na pangangailangan mo, yung ginto na yan, baka mas mataas na yung presyo na yan, magagamit mo yung ginto. Pero yung halimbawa, bumili ka ng ginto ngayon, o bibili ako ng ginto ngayon, mura pa, para pag tumaas yung ginto, yung pera ko, yung ginto ko, ibibenta ko na, kumita na ako. Tanga ka. Tanga ka. O, asan mo gagamitin yung pera na yan? Yung kinita mo, dyan sa pinagbentahan mo ng ginto. Kung halimbawa, kumita ka na. Saan mo gagamitin? Wala. Basta lang, binenta ko lang, at least kumita na ako. O, hindi gago ka. Wala kang paggagamitan, binenta mo, hindi mauubos yung pera mo, lugi ka pa rin. Kailangan pag nag-invest ka, talagang ilalagay mo yung pera mo doon and i-keep mo yun hanggang sa oras na pangangailangan mo. Kapag oras na kailangan mo, kung ngayon 12,000 na ang 12 million ng 1 kilo ng ginto, may 1 kilo ka ng ginto ngayon, inano mo pa siya, itinago mo pa siya, hindi nagkasakit ka, kailangan mo ng pera, kailangan mo ng pampagamot, sige, ibibenta ko na tong ginto na to dahil wala na akong pagkukunan. By then, 20 pesos na yung kilo ng ginto o 20 million na yung kilo ng ginto o di, mas mapapakinabangan mo yung investment mo. Kesa naman, mag-i-invest ka, pag tumaas yung value, ibibenta mo, tapos aantayin mo ulit bumaba yung value bago ka bumili ulit. Para kumita ka. Mali yun. Oo, kayo, seminar kayo sa akin pagdating sa investment. Para mapabagal ang pagsadsad ng So ganyan, ginagawa ng gobyerno natin. Tumaas daw kasi yung presyo ng ginto, kaya nagbenta sila ng ginto. Tanungin mo, saan napunta yung, okay lang man sa akin, magbenta tayo ng ginto. Kasi lahat naman ng bansa nagbebenta ng ginto. Pero meron silang
ginagawa doon sa pinagbentahan. Alam mo, pinagawa ng ospital, ng tulay, ganito, ganyan, pinambayad sa utang, okay man yun. Pero tinatanong natin, saan yung perang pinagbentahan ng ginto, saan ginamit? Hanggang ngayon, hindi pa yan sinasagot ng Bangko Sentral. Hanggang ngayon, hindi pa yan sinasagot ng gobyerno. Bakit hindi natin sila sinisingil? Baka mamaya binulsa nila sa bagay. Utangin na nga, yung pera ng flood control, binulsa nilang mga hayop sila. 805 billion yung halaga nung pinagbentahan natin. I mean, yung pinagputahan natin na buwis, ninakaw lang ng mga hayop niyan. Sigurado, itong ginto na binenta ng BSP, ninakaw din nila yan. Tangin na yan. Kaya, tinan mo, yung lahat ng ninakaw nila na yan, si Romualdez, si Remulla, hindi ko sinabi nagnakaw si Remulla, pero lahat ng mga kinita nila sa kasamaan, sabihin na lang natin, kung meron man, si Bongbong, si Romualdez, at saka yan si Remulla, pag namatay sila, madadala nila. Good luck. No amount of dollars, money, gold will save your souls. No amount of money can prolong your life. Kung hanggang dyan na lang ang buhay mo dahil sa karma mo, hanggang dyan na lang yung buhay mo. Kahit lunukin mo ng lunukin lahat ng pera araw-araw, hindi mo yan dadalhin sa impyerno kung saan ka mapupunta. Tandaan mo yan. Halaga ng piso. Nagbabalita mula sa front